Shabbat Shalom sa bawat isa sa inyo lahat. Binabati ko kayo patuloy ng Chag Sameach. Ito ngayon ang ika-8 araw at ang pinakakatapusan ng kapistahan ng Tabernakulo at kapistahan ng Sukkot. Ang isang pinakadakilang araw na ating dapat maalalahanan at mapaalalahanan ay isang parte sa kapistahan ng Sukkot ay yung tinatawag na Hoshana Rabbah. Ang Hoshana Rabbah ay ang pinakadakilang araw na pumapaloob sa 8 araw ng kapistahan ng Tabernakulo o the Feast of Sukkot, na kung saan ay sinasabing napakahalaga dahil sa mga salita niya, Hoshana. Doon mo makikita yung word na hallelujah. Doon mo makikita yung word na Hoshana. Ito ay isang uri ng pagpupuri kay Hashem. Tapos Rabbah. Pag sinabing Rabbah, doon yung kinuhan the great Rabbah. Rebbe, Rabbah, Rav, great ang ibig sabihin nun. Kaya the great Hoshana. Nais kong simulan ang pangangaral dito sa bagong tipanan. Bagong tipanan na pumapaloob sa Torah. Dahil ang Torah ay nagsimula dun sa unang 5 aklat ni Moshe Rabbeinu na mga sumusunod ang Breshit at pagkatapos sinabayan ng Shemot, sinabayan ng Vaikra, sinabayan ng Bamidbar at yung huli ay Devarim. Mas kilala sa mga kaisipang hentil yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Doon sa 5 aklat na yon na tinawag ay ang Holy Torah, minsan pa ito ay hindi lamang kautusan. Maliit lamang ang persentahe o bahagi ng sinasabing banal na kautusan ni Hashem. Ngunit ang sumasaklaw ng kahalagahan ng Torah ay ang patungkol sa Mesaya ng Israel. Walang iba kundi si Mashiach ben Yosef, yung suffering servant na dumating nung unang pagkakataon, si Yeshua, na siya ay ginawa niya ang kanyang dakilang pagtubos mula sa kasalanan ng buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa execution stake, mas kilala sa salitang krus, at kanyang tinigis ang kanyang banal na dugo na kung saan may kakayanan na magpatawad at paglinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Isang beses lang niya ginawa yun at hindi na uulitin yun. At ang Mashiach ben Yosef ay namatay, inilibing, ngunit sa ikatlong araw siya ay binuhay mag-uli ng banal na Diyos. At siya ay nakisalimuha sa maraming mga Talmidim o mga tagasunod niya, kasama ng mga Sheliachim o yung mga apostoles niya. At doon sa takdang panahon siya ay nag-ascend. Siya ay nag-aliyah, siya ay pumanik at bumalik sa pinakakataas-taasan ng sangkalangitan on the 7th heavens. At siya ay lumuklok sa kanang banda ng Amang Diyos sa langit. Hindi, wag nating isipin, sa kaisipan ng mortal ay ano ba, asan ba ako uupo? Sa kaliwa? Hindi, dito ka sa kanan. Hindi po ganon. Ang sinabing seated at the right hand of the Father, ito po ay isang figurative manner of speech. It is a metaphorical kind of speech. Ibig sabihin ng the right side, hindi yung hindi ka sa kaliwa, dito ka sa kanan kasi right side Hindi po. Remember that the scripture, lalo na sa Holy Mother Tongue Hebrew, ay hindi yon, hindi literal ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin yung sinabing right side, He is the righteousness of Hashem, the Father. That is Yeshua, our righteousness. Kaya nga, Yeshua HaMashiach Sidkenu, our righteousness. Siya po yun. Okay? At pabalik siya sa nalalapit na panahon. Siya ay malapit ang bumalik. Hindi na siya si Mashiach ben Yosef, bagkus siya na ang Mashiach ben David. Siya na yung Messiah, son of David.
Sino ba si David? The king, the greatest king of the whole Israel. Siya nakapag-unite ng two divided kingdom, yung northern part of Israel and the southern part of Judah. Yun ay pinag-unite ni Haring David. At ngayon, ang ating Panginoong Yeshua na malapit na pong manumbalik, hinihintay niyo ba siya? Nananabig ba kayo sa kanyang pagbabalik? Kayo ba ay nagpeprepara? Kayo ba ay talagang tumatanaw na doon sa great glorious return ng ating Panginoong Yeshua? Marapat lang po na doon na ituon ang ating pansin. Sapagkat maniwala ka sa hindi, pag hindi ka handa, ay hindi mo makukuhang magkumahog o magmadali para ikaw ay magmadali at maghanda. Sabi nga, iba na yung praktisado. Iba na yung ensayado. At pagdating na sa talagang laban, ensayado ang mananalo. Hindi po ba? Kaya tayo magsipaghanda sa pagbabalik ng Mashiach ben David. Ayun na. At hindi na siya papayag na alipustahin o alimurain o siya'y saktan o duraan. Hindi po pwede yun. Sapagkat babalik siya bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Darating po siya upang humatol at tunay na magpakita ng gilas hari. Siya ang uupo sa trono ni David at tunay na maghahari siya kasama ng kanyang mga pinaging banal. Yun po yung mga nanahan sa katapatan. Yun po yung nagbata ng maraming pagbabata. Yun po yung nagpatuloy sa ningas ng kagalakan ng puso na maglingkod kay Hashem sa bawat hiram na buhay na kanilang dinaraanan. Yun po yung mga taong hindi nagrereklamo. Yun po yung mga taong hindi umaangal-angal. Hindi nagbibigay ng kondisyon kay Hashem na maglilingkod lamang kapag merong kasaganaan. Pag maayos ang lahat. Pero teka, wala pong teka. Yung mga tapat ay tunay na patay na yun sa kanilang mga sarili. Nabubuhay na lang yun para sa kagampanin ang kalooban ni Hashem dito sa ibabaw ng mundong hiram. Ito po ang isang bagay na kung saan ating tatalakayin ngayon. Napakahalaga po nung paksa na Scott, yung The Feast of Scott, lalo na yung highlight niya ay yung Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah. At gusto ko pong sentruhin sa buong pag-iingat ng pagtuturong ito at hiningi ko ang tulong ng Ruach HaKodesh upang gabayan ang aking mga labi. Ngunit bago ang lahat, hayaan yung ako'y manalangin minsan pa. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvot v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Blessed are you, Hashem, our God, King of the universe, who has sanctified us through his commandments and commanded us to engage ourselves, to immerse ourselves, to engross ourselves in the business of the Father, in the words of Torah, in the instructions for life, in the application for our daily life. Hashem Yeshua Mashiach Adonenu. In the name of our Lord and Savior Yeshua the Messiah. Amen. Nais ko pong tunghayan itong sinasabi sa aklat ng Yohanan o John. Ito ay makikita natin sa kabanatang 7 sa talatang 37. Nais ko pong basahin sa inyong lahat mula sa Tree of Life version. Ito po yung Tree of Life. Nanggaling ito sa Messianic, Messianic Jewish Family Bible. Yan. Yan po ang highly recommended ko. Messianic Jewish Family Bible, Tree of Life version. Yan. Ito po yan. Pasensya na kayo. Matandang-matanda na yung Bible yan. May 12 taon na kami po Messianic community, 12 taon. Kaya makita niyo yung ito, MJ. Ito yung, meron po akong pinaka nire-recommenda sa inyo, yung Complete Jewish Study Bible. Ito po ay merong mga magagandang malalalim na komentaryo ng ating mahal na kapatid na nauna na sa atin, si Dr. David Stern. Ayan. Kaya si Chrono Livracha. May his name be for a blessing. Yan. Kaya
Dito po sa aklat ng Yohanan chapter 7 verses 37, Yohanan chapter 7 verses 37 and following. Nais pong basahin sa inyo. Opo, ito po yung patungkol sa Chag Sukkot, sa Feast of Sukkot, na ang ating Panginoong Yeshua ay mismong nag-observe ng kapistahang ito. Tingnan niyo po. On the last and greatest day of the feast, basahin ko po ng dahan-dahan, on the last and greatest day of the feast. Ano yung feast na yun? Yun po yung Feast of Sukkot o Feast of Booths o Feast of Tabernacles. Ayan. Ano yung last and greatest day ng Feast of Tabernacle? Yun po yung Hoshana Rabbah. Yan. Yeshua stood up and cried out loudly, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." 38 verse. Whoever believes in me, as the scripture says, out of his innermost being will flow rivers of living water. Verse 39. Now he said this about the Ruach. The Ruach is the divine spirit of Hashem. The Ruach, whom those who trusted in him, those who have trusted. Ito po yung emuna. It is not just believing, no, it is trusting. Magtitiwala nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Those who have trusted in him were going to receive. For the Ruach was not yet given, since Yeshua was not yet glorified. In other words, ibibigay ito ang pangako ng Amang Diyos, yung Ruach, kapag si Yeshua ay naluwalhati na. Ano po ba ibig sabihin ng naluwalhati? Ang ibig pong sabihin ng siya, kapag siya ay namatay na, dun sa pagkabayubay, dun sa execution stake o tinawag na cross, at pag siya ay namatay doon, siya ay ililibing. Importante po niya ang konsekwensya dahil yan ay isang magandang balita. Bakit? Sapagkat ipinasa niya lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng kahihiyan, lahat ng sumpa, ipinasa niya sa kanyang katawan na malinis, walang kasalanan. At pagkatapos siya ay namatay, bilang patay, lahat ng mga kasalanan ay namatay na rin. Na yung mga sumpa na yon, lahat ng kapangyarihan ng kasalanan, nasama na yon doon sa kamatayan. At bilang mabigat na patotoo na siya ay namatay, ay nilibing siya. Patay, living. Talagang patay, patay, patay. He was buried. But on the third day, he rose again from the grave, from the dead. At nung siya ay nabuhay maguli, imagine, risen, glorified. Yun na yung glorified state niya. Makikita mo, God walking on this earth. God, Lord, Adonai. Are you getting this, my friends? Na ang dami nakakita, nakasama. Kumain siya. Nakikain siya dun sa mga disciple na nagtatago ng mga panahon na yon. Nakadaupang palad nila ang risen, glorified Christ o Messiah. God! Makikita mo, wow! Kaya nagkaroon ng kakaibang uri ng lakas, pananampalataya, para silang naging mala giants in faith. Pero makasama mo ang Diyos. Pero mo yun. Kaya sabi nila, wow, kailan niyo po ibabalik ang kaharian sa Israel? Sumamba na sila, makikita mo. I hope na nakikita natin yung lalim ng gospel na yon. At doon napapasok
yung sinabi ni Yeshua na sabi niya na ibibigay niya yung ruach kapag siya ay naluwalhati na. Yung pag siya ay nabuhay maguli. Kaya hinihintay yun ng mga Sheliachim at mga Talmidim doon sa upper room, di ba? Doon sa Acts. At doon sa tamang araw, doon sa kapistahan na naman. Puro kapistahan. Ang ating amang Diyos, parating niyang ginagawa ang mga dakilang pangako niya kada doon tumatapat sa kanyang sariling kapistahan. Ang tawag doon, holy appointed times and seasons. Okay? Kaya yung ang tawag doon sa Hebrew ay moedim. Moed sa singular. So, nung dumating yung kapistahan ng Shavuot, no? Unang kapistahan, Pesach, Passover, pagkatapos yung kapistahan naman ng Shavuot o Pentecost, bumaba ang pangako ng Amang Diyos na yung Ruach HaKodesh. At lahat yun, napuspos yun. Napuspos, ibig sabihin napuspos talagang filled to overflow. Anong ginawa ng mga napuspos? Sila po ba ay nagpagawa ng mga magagarang sinagog? Sila po ba ay nagbilihan ng mga private jet planes? Sila po ba ay bumili ng mga limo and mga Lamborghini o lahat ng mamahaling sasakyan na ginagawa ng napakaraming naglilingkod ngayon? No! Sila po ay nagyayaman, umaapaw sa kayamanan ng kaharian ng langit. Kaya po hindi na maantig ang kanilang kaluluwa sa mga banta, sa mga bawal, sa mga hirap, sa walang pagkain, sa lahat ng pagtitiis. Hindi na. Bakit? Overflowing po ng ruach ang kanilang mga kaluluwa. Tagos sa kanilang katawan. Umaapaw sa kanilang pagkataong labas. Of course, nanggaling sa kanilang pagkataong loob. Kasi sabi ng Panginoong Yeshua, for as the scripture says, he who believes in me and thirsty, sabi niya, for the scripture says, from his innermost, say that with me, mula sa kanyang kalooban, his innermost, it will be like a river that will spring up. Rivers of living water. What is that water, mga minamahal? Yung water na yon ay cross-parallel reference yun nung Psalms chapter 1, verse 1, 2, and 3. Yung blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sits at the seat of the scornful. Blessed! Yung mga taong hindi nakikitumpok-tumpok, hindi nakikimarites, hindi, ano ba ang scoop ngayon? Hindi nakiki-social network, hindi nakaka-Facebook ng walang kakwenta-kwenta, hindi nag-i-Instagram, hindi nag-aaksaya ng panahon sa mga walang katuturan, hindi nanonood ng mga palabas sa TV na kung saan hindi mo naman dadalhin yan sa buhay na walang hanggan kung talagang gusto mo pumunta sa buhay na walang hanggan. Ang ginagawa nila ay sabi sa verse 2, ang kanilang kagalakan, ang kanilang interest, their delight is in the meditating of Adonai's Torah. Torah, day and night. Yan ang pinaka-wisdom, yan ang prophetic instructions for life, ang Torah. Diyan mo mababasa ang mga prophecies. Saan? Doon sa first 5 books of Moses. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, and Devarim, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Nandiyan dyan po, hitik-hitik ang lahat ng prophecies ng scriptures patungkol sa ating panahon ngayon. Patungkol sa darating na pagbabalik ng Panginoon. Patungkol sa kapighatian. Na ito, itong tribulation na ito, lalo na doon sa dakilang kapighatian, yung great na tinatawag, yung huling-huli na. Patungkol ito doon sa pinaka-final redemption ng sambahayan ng Israel. At yung role
ng mga believers sa Gentile world, nations. Sila yung kakatawan sa remnant. Remnant upang i-provoke sa pagsiselos ang ating mga kapatirang Hudyo sa Panginoong Messiah Yeshua, our Lord. Yan ang trabaho ng mga Gentile believers. Ano? To provoke our Jewish brothers to jealousy. Romans 11 yan. Yan ang Great Commission na sinabi ni Apostle Paul or Rav Shaul. Romans 11 po yan. Kaya dito mababasa natin saan? Sa Torah. Mababasa natin sa Torah ang mga kaganapan na mga magdadating hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeshua. Naghahanda na tayo, di ba? Kaya lahat ng pangangaral ay patungo na doon sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi ba? Hindi ka na magtuturo ng four spiritual laws. Hindi ka na magtuturo nung kung ano-anong home economics o cooking o what? No, of course not. Ang inaaral mo ngayon ay ano ba yung ma-apply ko? Ano ba yung ma-apply po namin, Rav? Ano yung ma-apply namin? Pastor, ano ba ma-apply namin sa panahon ng kapigatiang ito? Paano ba kami mapupurify? Paano namin mamahalin ang magpadalisan? Kasi kadalasan maraming mga mananampalatayang sinasabi, sige Panginoon, hulmahin mo ako. Sige, purify mo ako. Sige Panginoon, ako yung clay, 'di ba? Ako yung clay, 'di ba? O sige, ako yung clay, ikaw yung potter. O sige na, moldihin mo na. Ay boy, pag sinimulan ng imoldihin, sinisimulan na ni Hashem na natanggalin yung mga pangit na ugali, tanggalin yung mga pangit na, na mula sa pagkabata, yung nakasanayan na mga pananalita, yung mga nakasanayan na mga kinahihiligan, yung mga pagmamahal sa kayamanan, pagdating sa mga bagay ng pita ng mata, pagdating sa mga bagay na pita ng laman, nako, tinatastasan ng Panginoon. Sabi mo purify mo ako Sabi mo di ba? Padalisayin mo ako. Now, you are now undergoing purification. You are now undergoing transformation. Ala, ito na, nagre-reklamo na. Ayoko na. Ay, sakit naman yun. Ano ba nangyayari? Ayoko. Tama na, tama na, tama na, tama na, tama na. Ayoko na maging messianic. Ay, nako. Ang bigat pala na itong Torah, ang bigat pala ng Shabbat. Teka, balik na lang ako na sa aking pagiging paganong mananampalataya. Hindi baling pagano, at least mananampalataya pa rin. Paganong mananampalataya. Balik na naman ng linggo. Balik ng Sunday worship service. Doon madali Madali, pero mo 1.5 hours lang, tapos na. Tapos balik, punta ka na sa kainan na kayo, karaoke na kayo, pasyalan na kayo, magchismisan na kayo ulit. You see, dito yung iniiyak, tumatawag si Yeshua to those who hunger and thirst. To those who are serious with my word. Kasi yung sinasabi niya, out of his belly shall flow rivers of living water. Yun yung Psalm 1:3. He shall be like a tree planted in the rivers of waters. His leaves will not wither, and whatsoever he does, he shall prosper. End of quote. Psalm 1:3. Ano tong innermost being shall flow rivers of living water? Agos, bubukal ang tubig na walang hanggan. Ano yung tubig na yun? The Holy Torah. The Word, the Torah. Mapupuno siya inside out. Dahil binabasa niya minimeditate niya doon siya nananabik At kapag siya ay tinatastas ni Hashem, pag siya ay pinupurify, siya pag pinadadalisay, hindi siya nag-aangal. Siya ay nagpapasalamat. Siya ay nalulugod. Ang feeling niya, siya ay pribilehyo. Tama ba sa Tagalog ko? He is privileged. Siya ay pinagpala. Pinagpala kasi binuksan ang kanyang kaisipan na wow, nililinis na ako. Wow, pinadadalisay na ako. Bakit? Ginagawa niya kasi akong kandidato para pagbalik ni Yeshua, kasama ako. Pwede ka bang isama? Kung ang ugali mo ay magaspang, pwede ka bang isama kung ang ugali mo ay matigas? Pwede ka bang
isama na talagang napaniwala mo ba ang sarili mo kung rebelde ka? Kung ikaw ay suwail, naniniwala ka na kasama ka? Ako hindi kaya ng aking pananampalataya po yan. Ang alam ko kasi sa mga nabanggit ko, kasalanan. E paano kang tatanggapin ng Panginoon kung ayaw mo magpabago? Ito po yung sinasabi ng Hoshana Rabbah, the greatest day, do sa Festival of Sukkot. Tumayo ang Panginoon. Sumisigaw siya dahil tulog siguro yung mga tao eh. Hindi mag-gets eh. Kung talagang kung kayo talaga ay nangauuhaw sa akin, lumapit kayo sa akin. Ibig sabihin lumapit kayo. Hayaan ninyong gawin ko ang dapat kong gawin para sa inyo. Huwag kayong aangal. Tinuturuan ko kayo eh. Hinahanda ko kayo para kayo ay makasama sa aking pagbabalik sa pangalawang ulit. Nais kong maging purified kayo. Nais kong maging transformed kayo. Nais kong maging dalisay kayo. Pero bago mangyari yun, kailangan pumasailalim kayo dun sa proseso ko. Kaya magpapadala ako, sabi niya siya, magpapadala ako ng mga pagsubok. Ako sa akin galing yun, huwag kayong magagalit, huwag niyong pag-rebukein yun. Galing sa akin yun eh. Wala namang pwedeng mangyari sa inyo kung hindi ko pinahihintulutan. Hindi po ba? Naiintindihan niyo po ang aking sinasabi. Ang topic ko po sa inyo ay isa lang eh. Naase, finish pa. Naghahanap si Hashem na meron pa rin ngayon 2023, 2024, 2025, 2026, and onwards hanggang sa pagbabalik ng Haring Messiah Yeshua, yung patuloy na magsasabi ng naase venishma. Ano ba yung naase venishma? Hashem, we will obey you first and then we will hear and then understand later. Susunod kami, Hashem. Kahit hindi namin maunawaan kasi spiritual ang salita nyo eh. Pero susunod kami, nase, finish ma, and we will hear and understand na lang later. God is looking for people na yun pa rin ang puso. Hindi yung kinakalkula, hindi yung nirarationalize. May pinagagawa sa iyo ni si Hashem pero tinitimbang-timbang mo. Ano kaya, hindi kaya ako magbukang kaawa-awa naman ito pag sumunod ako. Ano kaya, teka muna, isasangguni ko muna kay Dr. Phil. Ano ba, isasangguni ko muna to sa mahal ko sa buhay. Hey, kadalasan ng pangungusap ni Hashem, sa'yo lang yun. Hindi ito para sa ibang tao. Nung ba siya ay kinausap niya nung hating gabi ang kanyang lingkod na si Abraham, naialay ang kanyang kaisang-isang anak na si Isaac. Sinangguni ba ni Abraham yung sinabi ni Hashem na ialay niya doon sa taas ng bundok at gawin niyang hain na susunog offering? Sinangguni ba niya kay Sarah? Hindi, di ba? Kasi para sa kanya yun eh. At kadalasan, ito ay test sa atin. Test kung tayo ay magsasabing, nase, vanish pa. Yes, Lord. Amen, Lord. I will obey. Kahit mukhang long shot ako rito. Kahit mukhang it doesn't make sense sometimes. Ang sinasabi mo sa akin according to the Torah, sometimes kapag ito ay pinagbulay-bulay ko, sometimes it doesn't make sense. Kadalasan pa nga medyo mapapahamak yata ako pag sinunod ko to ah. But that is part of the test, my friends. Because God doesn't need our best counsel. Hindi kailangan ng Panginoon yung talino natin. Kadalas yung dami ng ating talino, yung pa ang nauuwi sa pinaka walang-wala ang kalooban ng Diyos doon. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo ba ako?
Yung pinaka-best of the best natin diskarte kadalasan ang layo sa kalooban ng Panginoon. Hinahamon tayo ni Lord eh. Ang gusto niya yung naase, sige susunod po ako. Susunod po ako. Kahit marami ang kumontra sa paligid, ako susunod. Ganoon naman talaga kadalasan eh. Pag sa Diyos, ayaw ng marami. Pag hindi sa Diyos, sama ako dyan. Masarap buhay eh. Oh, my goodness, my dear friends. In this time that we are in, nagsimula ang bayang Israel, ang ating mga magulang, nase Venishma. Hashem, lahat ng sasabihin po ninyo, we will obey and hear and understand na lang later. Ngayon babalik si Yeshua. Hindi po magbabago yon. Naghahanap ang Panginoon ng kanyang mga anak na kung saan hindi mananangan sa kanilang kaisipan, pagkus buong puso na magtitiwala at susundin kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. These are the very words of Hashem, my dear friends. From the day one of Breshit, doon sa Garden of Eden, ang sabi ni Hashem, sa lahat ng mga punong kahoy na ito, kainin ninyo. Utos yun, hindi pa pakiusap yun. Kainin ninyo. Pero yung nasa gitna ng hardin, huwag ninyong gagalawin, lalong huwag niyong kakainin. Sa pag sinasabi ko sa inyo, sa oras na kainin niyo ito, tiyak, you shall surely die. That's the word. Sinabi ba ng ating unang mga magulang na Venishma? Hindi. Pag sinabi mo sa anak mo, anak, sige, laruin mo lahat ng mga nandiyan dyan sa loob ng room, pero wag mong gagalawin yung nasa loob ng drawer. Wag mo lang gagalawin, wag mong bubuksan yung nasa loob ng drawer na yan o nasa loob ng cabinet na yan. Hindi yan, keep out ka dyan, ha? Bakit ang bata, kung ano yung pinagbabawal, sasabihin ng bata, bakit, ano kaya meron dun? Ano kaya meron dun? Ba't pinagbabawal? Ayun na, nabubuhay na yung kanyang interes. Napapahamak tuloy. Doon pa lamang sa Genesis, doon pa lamang sa Garden of Eden, sinasabi na ng Panginoon, huwag mong gagalawin yan. Naghihintay na ang Panginoon nung kanyang gustong marinig. Hindi niya narinig kay Adam at Chava. Patungkol doon sa H, Daat, Yudea Rav, o Yudea Tov, Vara. Ano ba yung H, Daat? The tree of the knowledge, Yudea Rav, Yudea Tov, Vara. The tree of the knowledge of Tov, Yudea Tov, good and evil. Oh, ano nangyari? Kinalkula, pumasok sa senaryo sa Satanas, inatake si Chava, si Eve. Ang ginawa ni Eve, kinalculate, pinag-isipan. Pag-iisipan mo, sabi na nga ng Panginoon eh. Hindi mo ba magawa yung na-sevenish ba? Yes, Lord, sinabi mo, then we will obey. And then we will hear and understand na lang later. Wala eh. O di bagsak ang ating mga magulang. Alam niyo ba kung ano yung bunga nung AIDS daat na yon? Yung bunga ng puno. Alam niyo po ba kung ano yon? The tree of the knowledge of good and evil. Ano ba yung bunga na yon?
Isa pong sigurado at siguradong hindi pong bunga ay ang mansanas. It is not and will never and has not never been an apple. Hindi po. Hindi po yun. Alam niyo po ba, sa kapistahan ng Sukkot, in this holy feast of Sukkot, alam niyo po ba, parating naaalala natin kung ano yung bunga na yon? Dahil ang bunga na yon, sinasabi po ng mga kakamim, the wise men, the sages of old, unanimously sinasabi that fruit is the etrog. Na ginagamit yung yellow, yung kasama nung lulav, kasama nung myrtle, yung 4 species na ginaganon ginaganyan sa likod ginaganyan, yung malalim po ang mga ibig sabihin nun. Alam niyo ba yung that fruit, the yellow fruit is the etrog. Yung po yung the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Kaya kada po magiging Feast of Sukkot, lahat po ng Jewish people, especially doon sa Israel, ay pagbibilihan na po yan. Pagkatapos ng Yom Kippurim. After the Yom Kippurim, the next day, maghahanap na po yan ng pinakamagandang etrog. Bakit? Para ipakita kay Hashem na this time po, Hashem, maaalala ko tong bunga ng aming pinagkasalaan. Ito po ay magsisilbing paalala sa akin. Yung etrog, yung yellow, kasama nung lulav, kasama nung myrtle, yung arba minim, the 4 species. One of those is the etrog. Hawak-hawak natin yun sa ating kanang kamay, parating sinasabi, never again, Hashem. Hindi na po. Pag sinabi po ninyo, opo, naase Venishma. Lahat ng sasabihin ninyo sa inyong banal na Torah, lahat po. Bilang hawak ko tong etrog, sinasabi ko po, Hashem, naase Venishma. I will obey and hear and understand later. Hindi na po ako magja-juggle ng kaisipan. Hindi ko na ikakalkula. Hindi ko na i-rationalize. Hindi ko na gagamitan ng aking galing para tulungan kita. No. Susunod na lang po ako sa inyo. Kapag na-establish po natin ang ating soul na sumusunod at hindi natin ginagamitan ng calculation natin, hindi natin ginagamitan ng rationalization natin, hindi po natin ginagamitan ng talinong pag-isip natin, pero ang totoo, ayaw lang talaga natin sumunod. You and I are candidates for the coming of King Messiah Yeshua, and that is very, very soon. May the God of Abraham, Yitzchak, and Yaakov bless you. And I pray that you will still continue to enjoy this holy day of Shabbat, plus the day of Sukkot. Always remember that God is well pleased with our words. Naase Venishma. We will obey. And then we will hear and understand later. Because we trust you. We have faith in you. You are the good and great one true God, Hashem, Yud-Heh Vav-Keh, the Holy One of Israel. That settles it. Your word
Your word, Hashem, is forever fixed and settled in Hashemayim. Therefore, I will obey. I will obey and I will obey. And I will be happy to obey in season and out of season, in lack and in enough, in times of blessings, in times of hardships, in all times. I will always say, Nase, Fenishma. Shabbat Shalom, my dear friends. If you have been blessed with a simple message and you are being touched by the Lord to partner with his ministry, please get in touch with me. If you want to send your tzedakah or your maaser, truma, whatever, and you are open with that kind of holy kind of worship to Hashem, get in touch, because this ministry is living by faith. And we are so blessed to say we are living by faith. Shabbat Shalom, Li Tron, and Kol Tov.